Nagtanong si King Ning Yuan Xian kung talaga bang walang anumang panganib. Salamat sa concern Your Majesty, tugon ni Xin Lang, subalit tinitiyak niya rong walang anumang mangyayaring masama. Nonsense, sambit ni King Ning Yuan Xian sabay talikod. Well, lahad ni Xin Lang, since ang Majesty ay hindi nag-object, ito'y nangangahulugan lang na ito'y sumasang-ayon. Idinagdag sa kanyang isip na napaka-obvious na matagal na itong impatient kay Zhong Shishi, subalit walang anumang magawa, malamang na ito ay tutol din sa isasagawang matchmaking quest. Sa pagkakataong ito siya ay mag-aabot ng kamay at mula rito, ang balita patungkol sa magiging duelo sa pagitan ni Xin Lang at Zhong Shishi ay agad na sumabog at kumalat sa buong kapital. Sa isang tavern ay sinabi ng isa na ang Xin Lang na iyon ay napaka-useless. Malamang nga hindi nun kayang malift ang isang hamak lang na 10-pound sword. Dumugtong ang isa pa na ni hindi nga nun kayang talunin ang isang bata, papaano pa kaya si Zhong Shishi? Sinabi ng kalbo na ang Xin Lang na iyon ay isang walang silbing basura, subalit patuloy sa pangpo-provoke at sa ngayon talagang si Zhong Shishi pa talaga ang pinrovoke nun, lumalabas na mukhang talagang gusto na nung mamatay. Idinagdag ng isa na kapag ka nagawang makapon ni Zhong Shishi ang Xin Lang na iyon sa isang atake lang, iyon ay maituturing na pag-eliminate sa isang public menace at makapagbibigay sa kanilang lahat ng relief. Pagsapit ng gabi ay nagpadala ng challenge letter si Zhong Shishi at ang duelo ay isinet 3 araw mula ngayon sa Northern Garden Training Grounds. Hasambit ni Xin Lang sa kanyang isip, anong uri ng challenge letter ito? Practically ito raw ay isang death warrant, gayunpaman, ang young master na ito ay pipirma. Sa kanyang isip ay inilahad ni Prince Ningxing na alam ng lahat na si Zhong Shishi ay hindi dapat na i-provoke, yet si Xin Lang ay talagang nangahas, at nipinirmahan pa talaga nito ang death warrant na ito. Xin Lang, lahad niya umano'y mas maigi kung wag na lang itong pumunta, subalit sumagot lang si Xin Lang na ang pangakong nabitawan ay hindi na maaaring bawiin pa. Patawad, tugon ni Prince Ningxing, subalit hindi niya mahahayaang ito ay mag-take ng risk, hindi niya mahahayaang tumungo ito sa sarili nitong kamatayan. Agad niyang inutusan si Wu Lei na kumilos, isang bagay naman na agad nitong sinunod. Teka lang Wu Lei, sambit ni Xin Lang, ano ang ginagawa nito? Patawad young master, tugon ni Wu Lei, subalit hindi maaaring sila'y tumayo lang at panoorin itong mamatay. Husband, sabat ni Xiaobing, siya raw ang nagsabi kay Wu Lei na gawin ang bagay na ito. Dumugtong si Mukong na siya rin. Kayong dalawa, sigaw ni Xin Lang. Husband, dugtong ni Xiaobing, ito raw ay ang kanyang langit, ang kanyang lifeline, kaya absolutely, siya ay hindi makakapayag na ito ay mamatay. Brother-in-law, dagdag ni Mukong, ni siya nga raw ay hindi nito kayang talunin, kaya papaanong mangyayaring ito ay makikipagduelo kay Zhong Shishi, ito ay kayang-kaya nung patayin ng instant. Sumigaw si Xin Lang na wag overthink ng mga ito ang lahat, tinitiyak niya rong siya ay mananalo, siya ay bitawan ng mga ito. Patawad, tugon ni Prince Ningxing, subalit ito ay lubhang napakamapanganib, hindi nila mahahayaang e-take nito ang risk na ito. Inutusan si Yichen na dalhin si Xin Lang pabalik sa Xuanwu City, isang kautosang agad na tinalima ni Yichen. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng carriage kung saan makikita si Xin Lang mga walang silbing kakampi. Sambit niya sa kanyang isip, ang mga iyon daw ay walang silbi, sinira ng mga iyon ang kanyang plano. Umano'y siya na si Master Lang ay umikot na sa mundo ni Shanghai, hindi nagawang mapabagsak ng hari ng Qiang o kaya naman ni Sunan, subalit sa bandang huli ay hindi niya inaasahan, na ang sarili niya lang palang clan ang makakapagpabagsak sa kanya. Pagsapit ng hating gabi ay 200 milya na ang nalakbay nila mula sa kapital, at sa puntong ito, ay mayroong napansin si Yichen. Lumalabas na sila pala ay hinarang ng ilang mga warriors at mapag-aalaman, na ang mga ito ay mga tauhan ni Zhong Shishi. Hasambit ni Zhong Shishi, pumirma na sa duelo, subalit susubukan pa ring tumakbo, pues ito raw ay mangarap. Brother-in-law Xin, lahad naman ni Zulu umano'y kung binabalak naman pala nitong tumakas, bakit pinirmahan pa nito ang death warrant? Nagbigay ng utos si Yichen na protektahan ang master at lumaban hanggang katapusan, nagsisulputan ang ilan pang mga tauhan ni Zhong Shishi. Come on, sigaw ni Yichen, titingnan niya raw kung mapapabagsak niya ba ang 100, nang bigla na lamang sumulpot sa harap niya si Grandmaster Li Chenkyo at Dosha. General Kuto, sambit ni Grandmaster Li Chenkyo sa seryosong tono, ito raw ay bumalik na lang sa kapital, ngunit sabat ni Yichen, subalit sa muli, ay sinabi ni Grandmaster Li Chenkyo na ang mga ito'y bumalik sa kapital.
Thus dahil dito'y wala nang ibang nagawa pa si Yi Chen bukod sa sumunod, at silang ay bumalik na lang. Sword King Senior sambit ni Shin Lang sa loob ng carriage makalipas ang ilang sandali ito raw ay tumawa na lang kung gusto nito at wag nang magpigil pa, at ganoon na nga ang ginawa ni Grandmaster Lee. Kasabay nito'y inilahad kay Shin Lang na ang sweet talk nito at malademonyong talino ay naging useless, umano'y first time niya itong makitang ganito ka-deflated. Gayunpaman ang mga iyon daw ay wag nitong sisihin ang mga iyon ay nag-aalala lang ng husto para sa kapakanan nito, hindi alam ng mga iyon kung gaano ito ka-confident. Well tugon ni Shin Lang papaano niya naman daw ba magagawang masisi ang mga fools na iyon sa seryosong tono ay inilahad ni Grandmaster Lee Chenkyu na ang mga bagay na iyon ay lubhang napaka-precious, kaya talaga raw bang ito ay siguradong ang mga iyon ay gagamitin nito para lang kay Zhong Shishi. Well tugon ni Shin Lang bakit naman hindi, hanggat matulungan niya lang ang kanyang Mulan na makapag-vent ng galit iyon ay worth it na. Sa sumunod na araw ay mayroon na namang kumalat na rumor patungkol kay Shin Lang at sa pagkakataong ito ay patungkol sa binalak niyang pagtakas mula sa capital at sa ngayon, ang lahat ng mga tao ay kumbinsido ng si Shin Lang ay naubusan na ng tricks. Ang oras ay mabilis na lumipad sa puntong ito ay ang siya ng ikatlong araw, ang mismong araw kung saan gaganapin ang duelo sa pagitan ni Zhong Shishi at Shin Lang. Hindi mabilang na mga nobles ang nilisan ang kani-kanilang mga mansyon at nagsiprosesyon patungong capital partikular sa Northern Garden Hunting Grounds, upang mapanood lang ang palabas. Sa kabilang banda ang hari ay hindi na nagpanggap at agad na nag-issue ng decree patungkol sa magiging duelo kasabay nito'y nagbigay ng utos na ang dalawang panig ay kailangang magpigil, ang pagkakaroon o pagdudulot ng fatal injuries ay hindi allowed. Relax lang sambit ni Zhong Shishi sa eunuch na nag-issue ng decree dahil definitely ay hindi niya papatayin si Shin Lang at most iyon ay kakapunan niya lang, relax lahat naman ni Shin Lang sa kabilang banda dahil umano'y hindi niya rin papatayin si Zhong Shishi, at most iyon ay babasagan niya lang ng tadyang at pauubuhin ng dugo. Then mula doon ay nilid ng dalawang panig ang kani-kanilang mga hukbo patungong Northern Garden Hunting Grounds, para sa pinaka-absurd na duelo ng kasaysayan. Para sa gaganaping duelo na ito sa pagitan ng dalawa ay mayroong itinayong malaking temporary grandstand, sapat upang i-hold ang daan-daang mga tao. Sinabi ng isang noble na talagang mayroong awa ang langit, dahil sa wakas mayroon nang magdidil sa menace na si Shin Lang. Nagtanong ang isa kung napasukan ba ng tubig ang utak ng Shin Lang na iyon upang talagang pumayag na makipagduelo kay Zhong Shishi umano'y maging ang paraan no ng paghahanap ng kamatayan ay unique din, talagang napaka-impressive. Well sabat ng isa ang key point pagkatapos nung mag-agree sa duelo sinubukan nung tumakas, talagang ang Shin Lang na iyon ay napaka-shameless. Kasabay ng pag-akbay ay nagtanong ang 6th Prince sa kanyang kapatid na si 5th Prince Ningxing kung bakit napaka-reckless ni Shin Lang, bakit napaka-eager nun na mamatay. Si Prince Ningxing ay hindi kumibo yung 5th brother dugtong ng 6th Prince ito ay nag-recruit ng 11 mga pulubi at ngayon iniisip na ito ngayon ay mayroon ng capital upang makipag-compete sa trono umaastang high and mighty, ni ayaw sagutin ang kanyang little brother. 4th brother baling niya sa 4th prince umano'y mas maigi kung sila ay umupo sa mas malayo nang sila'y hindi na masaktan pa ng aura ng 5th prince, since ang kanilang 5th prince ay ang siyang makakakuha sa trono sa tulong ng 10 mga pulubi. 6th brother tugon naman ng 4th prince sadyang ang 5th brother nito ay kinakabahan lang, kaya wala ito sa mood na magsalita ngayon. Tama-tama lahat ng 6th prince muntik niya na rong makalimutan, na ang kanyang 5th brother ay nag-e-stutter kapag kinakabahan my bad, patawad-patawad. Sa parehong pagkakataon ay dumating na ang grupo ni Zhong Shishi at ang atensyon ng lahat, ay natuon kay Zhong Shishi. Grabe sambit ng dalawa sa kanilang isip ito raw ay napakaganda, sayang lang lahat ng 4th prince sayang lang at ito ay isang babaeng hindi niya maaaring pagnasaan. Pagbaba sa kanyang kabayo ay natuon ang paningin ni Zhong Shishi sa tatlo, bungkos ng mga losers sambit niya sa kanyang isip. Shishi tayo ng 4th prince sa wakas ito raw ay dumating na, sa kasamaang palad ay tila walang narinig si Zhong Shishi. Hasambit ng 6th prince sa kanyang isip maging ang kanyang 4th brother ay ni hindi man lang pinansin, buti na lang at hindi siya nag-hello. Kasunod nito'y tumungo sa kanila si Zulu, nagpaabot ng pagbati sa tatlong prinsipe.
Look, sigaw ng isa, maging si Shin lang ay narito na rin. Gentleman, bungad naman ng ating bida umano'y welcome, at salamat sa pagpunta. Syempre, ano pa ba ang tugon na matatanggap niya kundi mula sa crowd? Shin lang, sigaw ng isa, sila raw ay pumunta lang upang masaksihan ang instant nitong pagkatalo at pagkakapan. Shin lang, dagdag pa ng isa umano'y pagkatapos nitong makapon, sa tingin niya ito'y hindi na mabubuhay pa sa ilalim ng soya ng isang babae. Ano tugon ni Shin lang? Papaano naman daw ba iyon mangyayari sa isang napakagwapong tulad niya umano'y? Kahit na siya pa ay makapan hindi pa rin siya mawawalan ng mga babae, since siya ay mayroon pang mga kamay, bunganga at dila. Isa pa, siya ay kilala bilang invincible sa silangan, kaya natitiyak niyang siya ay ang siyang mananalo sa match na ito. Ang itinugon ng mga tao'y ganito, hasambit ng isa, kung ito ay hindi natatakot na mamatay bakit ito tumakbo nung nakaraang gabi, sinubukang sumibat sa kalagitnaan ng gabi, ito raw ay napaka-shameless. Tama yun, tugon ni Shin lang, talagang siya raw ay tumakbo nung gabing iyon, subalit mayroong rason. Narinig niya raw kasi na si Zhong Shishi ay mayroong period sa nagdaang 2 araw, iyon ay matinding kamalasan. Kapag ka siya ay nanalo ito'y mapapadugo niya sa 2 bahagi, iyon ay matinding kamalasan, kaya nung marinig niyang ito ay mayroong period agad siyang tumakbo. Sa loob ng kanyang kampo ay ganito ang reaksyon ni Zhong Shishi sa kanyang narinig, "You bastard," hiyaw niya, ito raw ay mamamatay. "Hey Shishi," pighil ni Zuzu, nagtanong kung bakit ito nagra-rush. Lumalabas na ang Zuzu na ito ay ang dating adoptive daughter ni Grandmaster Lee Chenkyo, ang parehong Zuzu na Tom Ridor sa kanilang mag-asawa. Make sense, sambit ni Zhong Shishi sa kanyang isip, umano'y sa kasagsagan ng laban kakapunan niya na lang muna ang Shin lang na iyon bago patayin, at masisettle na ang lahat. Gayunpaman, ganito ang kanyang naging reaksyon nang muling magsalita si Shin lang, umano'y actually hindi naman siya tumakbo, gusto niya lang sanang spare si Zhong Shishi. Dahil marahil na ang babaeng ito ay mayroong foul na bunganga, subalit ito ay mayroong malalaking dibdib. Malalaking dibdib at walang utak, hindi raw ba't iyon ay normal lang, gayunpaman hindi niya inaasahang ito ay magiging ungrateful at nihinarang pa ang kanyang daan paalis. Kung kaya sa araw na ito siya'y wag nitong sisihin siya na invincible ng silangan, since ito mismo ang humiling. Si Zhong Shishi ay napuno na agad na bumunot ng espada, ito raw ay kanyang papatayin, subalit biglang humarang si Zuzu, pakiusap, ito raw ay kumalma lang, sadyang ganito lang daw talaga ang scumbag na ito. Pagdating sa pagiging shameless ay walang makakatalo sa Shin lang na iyon, wala nang sino man ang mas shameless pa sa Shin lang na iyon. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip, hindi pa rin lalabas. Ang babaeng iyon ay napakaduwag, sabay utos sa kanyang grupo na tumungo na sa kanilang kampo upang makapagpalit. Sa loob ng kampo ni Zhong Shishi ay sinabi ni Zuzu kay Shishi na si Shin lang ay napakatuso, iyon ay mayroong hidden weapon na tinatawag na Rainstorm Pear Blossom, kaya kailangan nitong mag-ingat. Sumagot si Zhong Shishi na alam niya ang patungkol doon, ang firing speed nun ay napakabagal, iyon ay kayang-kayang harangin ng kanyang espada. Isa pa, ang mga rules sa laban na ito ay inilatag ng napakalinaw, ang anumang uri ng hidden weapons ay mahigpit na ipinagbabawal. Sinabi ni Zuzu na si Shin lang ay minsan nang gumamit ng napaka-strange na lason na nagdudulot upang ang biktima ay tuluyang mawalan ng sense of reason, kaya sa kasagsagan ng match kailangan nitong pigilan ang paghinga nito, talunin muna agad si Shin lang, bago tuluyang huminga. Okay, tugon ni Zhong Shishi, sa kanyang isip ay inilahad ni Zuzu na sa bagay na ito wala nang magiging mali pa, kahit na napakatuso pa ng Shin lang na iyon, tiyak na ito na ang magiging katapusan nun. Time's up, sigaw ng Haishuate warrior, makikita ang paglabas ni Zhong Shishi, at ganoon din naman si Shin lang. Miss Shishi, sigaw ng mga tao, lampuhin nito ang Shin lang na ito, lampuhin, instant kill, paulit-ulit na hiyaw ng iba pa, habang isinigaw naman ng iba na si Shin lang ay isang basura. Zhong Shishi, lahad ni Shin lang, ang mga lalaking ito ay nangungulilat gumagapang sa mga paa nito, kaya bakit hindi nito ibigay ang bagay na iyon sa mga ito pagkatapos na may babad sa tubig, kapag kahinubad na nito. Ang bagay na ito'y ipinagtaka naman ni Zhong Shishi, nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin, sumagot si Shin lang na yung sanitary pads na ginawa niya. Umabot na sa rurok ang pag-angat ng blood pressure ni Zhong Shishi, umano'y nililigawan nito ang kamatayan, ito raw ay kanyang kakapunan, puputulan ng mga braso, puputulan ng dila, at babasagin ang walang hiya nitong pagmumukha.
Zhong Shishi pasigaw na tugon ni Shin lang ito raw ay maghintay lang minsan na nitong in-injure ang kanyang asawa at pinaubo ng dugo kaya sa pagkakataong ito, ay padudugon niya ang bawat parte ng katawan nito. Kasabay ng paghampas sa gang ay sinabihan ng Haishuate warrior ang dalawang panig na maghanda sinabi ng isa na si Shin lang ay napakahina tiyak na ito raw ay mamamatay ng instant sinabi ng isa sa iba na manatiling focus hindi nila maaaring palagpasin ang napaka-exciting na moment na ito, idinagdag ng isa pa na ito na ang magiging katapusan ni Shin lang. Sa kanyang isip ay inilahad ni Zhong Shishi na magmula ngayon ay kailangan niyang pigilan ang kanyang paghinga hindi niya maaaring bigyan ang scumbag na ito ng anumang tsansa, sa muling pagtunog ng gong ay papatayin niya ito ng instant. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin lang na ang pangalawang paghampas sa gong ay ang hudyat ng pagsisimula ng laban subalit bago iyon, sa parehong sandali ay inihagis niya sa harap ang kaluban ng kanyang espada. Mula rito ay makikita ang pagsingaw ng kung anong bagay, mapag-aalamang ito pala ay ether. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin lang na ang ether ay isa lamang carrier. Dahil sa ito ay madali lang na nag-e-evaporate, dito niya inihalo ang tunay na lason at ang lason na tinutukoy niya ay walang iba kundi ang neurotoxin ng goo insect. Ang neurotoxin na sinisecrete ng mga goo insects na nagmula sa Futo Mountain ay napakalakas, na maging si Master Zuyin nga ay hindi ito kayang i-resist. Zhong Shishi ano talaga raw bang iniisip nitong ang pagpipigil ng hininga ay makakatulong, ang toxin na ito ay kailangan lang dumampi sa balat nito't mapaparalisa na ang buo nitong katawan. Pagkahampas ng gong ay agad na sumugod si Zhong Shishi Shin lang ito raw ay patay na. Hahahangisi ng isa ito na ang katapusan ni Shin lang, habang sinabi naman ng isa pa na pagkatapos nito ay mukhang mayroon ng bagong eunuch na madadagdag sa Royal Palace. Gayunpaman sa mismong sandali ay nagawa ng makadampi ng neurotoxin sa balat ni Zhong Shishi, at ang effects ay naging instant. Kilsigaw ni Shin lang kasabay ng pagsugod animoy nag-time travel pagtama ng sipa sa malaking hinaharap, si Zhong Shishi ay sumuray pa atras at bumagsak. Si Shin lang ay agad na pamatong at pagkatapos, ay pinaulanan ng suntok ang pagmumukha ni Zhong Shishi. Ganito ang reaksyon ng mga tao sa pangyayaring kasalukuyang nagaganap at ilang sandali pa, ang panghuling suntok ay kumonekta. Si Shin lang ay tumayo kasabay ng pag-exhale ay inilahad sa kanyang isip na iyon ay napaka-awesome, my love ito raw ay naipaghiganti niya na. Kasunod nito'y humarap sa mga tao inilahad na siya na si Shin lang ay kilala sa martial world bilang invincible ng silangan, salamat at siya'y hinayaan ng mga itong manalo. Ano hindi makapaniwalang sambit ng isa ang natalo ng instant ay si Zhong Shishi, habang sinabi naman ng isa pang nasa likod na ang ulo ni Zhong Shishi ay nagmistulang ulo ng baboy dahil sa tindi ng natamong bagbog. Damlahad ng isang nasa harap ang ganito ka-exquisite at kagandang pagmumukha Shin lang talagang ito ay mayroong pusong umatake ng ganoon Shin lang dagdag ng isa pa, ito raw ay napaka-ruthless. Si Zulu kasama ang isang babaeng warrior ay nilapatan ng tela ang pagmumukha ni Zhong Shishi Shin lang sambit ng babae, nagtanong kung anong trick ang ginamit nito. Umano'y kapag ka mayroong nangyaring masama kay Shishi kahit na 10 buhay ay hindi sapat na kapalit, ang bagay na ito ay hindi palalagpasin ng Zhong family. Hasambit ni Shin lang hindi raw ba't ito ay si Zhong Miao ang adopted daughter ng Zhong family. Sumagot si Zhong Miao na mabuti naman at alam nito, ito raw ay nagdulot ng malaking disaster. Kung kaya ngayon talian nito ang sarili nito't agad na tumungo sa West Town upang magmakaawa sa kanyang foster father na gawaran ng kapatawaran, habang mayroon pang kaunting pag-asa. Si Shisan ay agad na sumulpat mayroong isang baso ng tubig na iniabot, na agad namang dinampot ni Shin lang itinoon sa bungang at pagkatapos na magmumog, ay ibinuga sa pagmumukha ni Zhong Miao. Sa kanyang isip ay inilahad ni Zhong Miao na iyon naman ay maaari niyang iwasan subalit, hindi niya nagawa dahil sa siya ay na-stun sa rogue behavior na mayroon si Shin lang. Sinabi ni Shin lang na ang kanyang ihi ay dilaw marahil iyon ay sapat na upang gisingin ito subalit ang kanyang pagkalalaki ay lubhang napaka-precious, tanging ang asawa niya lang ang maaaring makakita. Kapag ginamit niya ang kanyang ihi upang gisingin ito hindi raw ba't iyon ay isang napakalaking advantage para rito, kung kaya siya ay nakapagpas siyang ito'y bagahan na lang.
Ano hindi matanggap ang pagkatalo, bakit kapag ka siya raw ba ang natalo siya ba ay hahayaan ni Zhong Shishi ng ganun-ganun lang, kapansin-pansin ang reaksyon ni Zhong Miao sa kanyang narinig. Shin lang sabat ni Zulu ang pande dahil sa isang duelo ay hindi maganda, hindi raw ba? Magsalita ka, sigaw naman ni Zhong Miao, anong uri ng trick daw ba ang ginamit nito? Sa lakas na mayroon ito'y kayang-kayang patayin ni Zhong Shishi kahit na ang gamit lang ay kalahating kuko, kung kaya, ano ang paraang ginamit nito sa pandaraya? Sa kasamaang palad ay nagtanong lang si Shin lang kung alin sa mga mata nito ang nakakitang siya'y nanday, ano yung nasa bandang puwet daw ba? Well, hayaan daw ng mga itong sabihin niya ng ganito, tinalo niya si Zhong Shishi gamit ang kanyang tunay na skill, siya ay isang grandson. Nonsense, sigaw ni Zhong Miao sabay bunot ng espada, subalit si Yi Chen ay biglang hamarang. Base sa reaksyon ng dalawa lumalabas na mukhang kilala nila ang tunay na identity ni Yi Chen o ang kanyang identity bilang kotuhuan, sinabi ni Shin lang na sila'y umalis na rito. Oo, tama, pahabol ni Shin lang, batay sa pusta si Zhong Shishi ay natalo, kung kaya ang Northern Garden Hunting Grounds na ito ay nabibilang na sa kanila ngayon, kung kaya, ang lahat ng mga ito ay maaari nang umalis. Siya ay huminto sa harap ng dalawa. Zuzu ang pangalan nito, hindi raw ba? Oo, Young Master Shin, tugon naman ni Zuzu, anong guidance daw ba ang mayroon ito? Sinabi ni Shin lang na ito ay ang dating adopted daughter ni Sword King Li Chenkyo, tama raw ba? Young Master Shin, tugon ni Zuzu, malamang na siya'y napagkamalan lang daw nito bilang ibang tao, dahil wala siyang anumang kilalang Sword King Li Chenkyo. Kasabay ng thumbs up ay sinabi ni Shin lang na ito ay napaka-awesome, at pagkatapos ay tumuloy na. Sa kanyang isip ay inilahad ni Zuzu na mukhang si Shin lang ay nakapaglapat na ng tingin sa kanya habang tinanong naman ni Zhong Miao si Zulu kung ano ang dapat nilang gawin, ito raw ay hindi nila maaaring palagpasin. Sumagot si Zulu na sa ngayon ay bumalik na lang muna sila at mag-report, kay Consort Zhong at Lord Zhong E. Oo, tugon naman ni Zhong Miao, tiyak na si Consort Zhong at Lord Zhong E, ay hindi hahayaan ng ganun-ganun lang ang Shin lang na iyon. Ang ginawang pagbugbog ni Shin lang kay Zhong Shishi ay nagdulot ng malaking uproar. Ang Deputy Envoy ng Privy Council na si Zhong E ay galit na galit, lalong-lalo na si Third Prince Ning Chi. Subalit alinman sa kanila ay walang maaaring mag-file ng complaint, dahil sa ang status na mayroon sila ay lubhang napakatindi upang i-report ang isang napakaliit lang na bagay. Gayunpaman mayroong isang tao na maaaring mag-report at iyon ay walang iba kundi si Consort Zhong, isa sa mga asawa ni King Ning Yuanxian o isa sa mga asawang nasa loob ng kanyang harem. Ning Yuanxian, sigaw nito, ang beast na Shin lang na iyon ay binugbog si Shishi, ang pagmumukha ay binalot ng dugo, at ninabasagan pa ng ilong. Ang brat na iyon, sambit naman ni Eunuch Lee sa kanyang isip, talagang pinwersa nung pumarito si Consort Zhong na matagal nang nagtatampo sa Majesty, hay napaka magagalitin pa naman ng babaeng ito ni ayaw niya nga rong mangahas na provoke ito. Bilis, sigaw ni Consort Zhong, ito raw ay magpadala agad ng mga tao upang arestuhin ang Shin lang na iyon dahil kapag ka hindi ito kumilos siya na mismo ang kikilos umano'y kapag ka hindi niya napatay ang beast na iyon sa araw na ito, hindi niya natatawagan pang Zhong ang kanyang sarili. Shin lang, oh my Shin lang, sambit naman ni King Ning Yuanxian sa kanyang isip, papaanong nangyaring ito ay naging ganoon ka-ruthless sa isang stunning beauty na katulad ni Shishi. Agad siyang lumapit at naglapat ng kamay sa bewang ni Consort Zhong, minamahal kong asawa, lahad niya, papaano naman daw ba magiging posibleng ito mismo ang gagawa sa ganoon kagaspang na trabaho? Kasunod nito'y naglapat ng halik, do namumulay sa pasigaw na paraan ay nagtanong si Consort Zhong kung ano ang ginagawa nito, hindi raw ba't sinabi na nitong puputulan na nito ang taling namamagitan sa kanilang dalawa at kapag ka siya'y hinawakan pa nitong muli, ito'y magiging mas masahol pa sa baboy o aso. Baby, tugon naman ni King Ning Yuanxian, umano'y mas maiging maniwalang mayroong mga multo sa mundong ito, kaysa sa magtiwala sa mga kataga ng isang lalaki. Shameless, sigaw ni Consort Zhong, shameless, ito raw ay napaka-shameless, subalit sinabi lang ni King Ning Yuanxian na wag na itong mag-alala papatungkol sa Shin lang na iyon, matagal niya na iyong gustong-gustong parusahan, gayunpaman, wag na muna iyon ang unahin nila sa ngayon. Tila nang hina si Consort Zhong paglapat ng halik sa leeg at kasunod nito, well, napaka-obvious naman na kung ano ang nangyayari sa likod.
Hasambit ni Eunuch Lee sa kanyang isip ang kalahating taong Cold War sa pagitan ng Majesty at ni Consort Zong ay nagtapos ng ganon-ganon lang, well kailangan niya na rong umalis dito. Shin lang you little beast, sambit naman ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip umano'y upang maprotektahan lang ito, siya'y napasubong gamitin ang beauty trap.